Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito na naman siya. Sabi niya, Duterte at Qubuloy versus Senador ng Bayan. Watch this. Ay, ano, pagtsagaan natin. Pagpanoorin natin, pagtsagaan natin. Huwag natin ano to. Tingnan natin baka sakaling na nagbabago na siya, ha? At hindi na siya ampalaya. Oo. Kahit laging nakabusangot yung mukha niya, tingnan pa rin natin, ha? Gago! So, ito na naman siya. I-demo na naman ba natin yung mukha ni Mike Abe? Kung ilang taon na naman ba siya? Ano rin natin? Pag-aksayang kita ng panahon, Mike Abe, huwag ka maganda. Itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte. Kagaya ho nung sinabi ko kanina, saan ka makakita ng isang vlogger or isang vlogger na ang pinaglalaban daw ay para sa sambayan ng Pilipino na paniwalang paniwala sa isang NPA? Siyempre, walang iba kundi si Mike Abe. Panoorin nyo na lang dito kung ano yung nire-reactionan. Pakinggan nyo kung sino yung nire-reactionan ni Mike Abe. Tingnan nyo, panoorin nyo, pakinggan nyo. Ito ang senador ng bayan. May tapang, may talino, at may pagmamahal sa bayan. Ayun! Ang aga-aga baka siya yung gilagid mo dyan. Utangin ang senador ng bayan. May talino, may pagmamahal, at may malasakit sa bayan. Tangin na. Tangin na, dati sukang-suka ka dyan, ngayon nilulunok mo na. Para ka talagang aso, Mike Abe. Dumi na nga yun, kinain mo pa. Ang lupit mo. Tangin na. Kung siya ang Ainli virus, ikaw pala dapat ang germs. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Okay, palitan na po natin ang pangalan ni Mike Abe, ha. Siya na po ngayon si Germs. Kasi isa si Ainli virus eh. Ito, idol na idol niya si Ainli virus. Ito naman si Germs. Okay, kaya Abi Germs. Ang ganda nung sinabi, oh. Tingnan nyo, ha. Ulit-ulitin ko. Pakinggan natin, oh. Ito ang senador ng bayan. May tapang, may talino, at may pagmamahal sa bayan. Pakinggan nyo ito. Grabe. Tangina, sip-sip pa more. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Ang lupit mo, Mike Abe. Ang lupit, palakpakan. May pagmamahal, may malasakit. Ito ang senador ng bayan. Pero dati, sabi mo kay Ainli virus, walang kwentang politiko. Puro lang kasiraan ng alam. Puro lang paninira ang alam. Asan na yung mga pinagsasabi mong yun, Mike Abe? Asan na? Pangin na. Dumi na, kinain mo pa? Putailan mo. Ang lupit mo, Mike Abe. Ay, Mike Abe, pag nagkagera sa Pilipinas, ikaw maging leader ng mga adik, ha?
Ikaw mag-lead dun sa mga adik para kalabanin ng China, ha? Total, bida-bida ka naman eh. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. China is already all around us, sa telecom, sa national grid, sa karagatan. At tila lalong pinalakas ni Duterte ang China sa kasunduang Paliwala, oh. Eh, tsura, oh. Puto, seryoso ba? Ngayon, guys, natatandaan niyo yung sa unang hirit? No, natatandaan niyo ba yung sa unang hirit? Yung si Arn, yung puppet na kamukha ni Arnold Clavio. Ito po yung itsura niya kapag tao. Gago! Ay, OFW shoutout. Ano, gets nyo ba? Ano? Si Arn. Ngayon ko lang talaga din na-realize. Sabi ko, kaya pala sabi ko. Kasi sabi nila, 15 years daw to sa SMNI, diba? Si Mike Abe. So, hindi ko naman alam yun. Hindi ko siya napapanood. Hindi siya masyadong familiar sa akin sa SMNI. Yun pala, nasa unang hirit pala siya. Gago! Sa unang hirit pala siya mapapanood. Kaya naman pala. Kaya pala hindi ko siya makita dun sa SMNI. Ang kit-kit mo, Mike Abe! Alam mo si Mike Abe, parang sinalo niya lahat ng sama ng loob sa buong mundo, no? Parang hindi ko man lang nakitang tumawa to. Kaya kasi, Mike Abe, kabitiran mo kay Pastor Apollo Quiboloy, pati sa mga Duterte. Ngiti-ngiti naman minsan. Hindi ko man lang nakitang tumawa to. Kayo ba? Nakita niyo bang tumawa to? Siguro naghihirap na rin to si Mike Abe, no? Ay, hindi pala naghihirap to kasi bayaran pala ba? Binabayaran nga pala to. Mama Rical, ayaw niyo po kaya, no? Kay Mike Abe. Ma'am, ayaw niyo po maging kamukha ng pamangkin niyo si Mike Abe. Nagduro. Ay. O nga, no, si Tulpo, malakas na nga tumawa. Kahit laging galit si Tulpo, at least nakikita natin tumatawa. Si Mike Abe, parang di natin ito nakitang ngumiti, no? Hindi kaya boring din kaya Ek-Life nito? Hindi kaya ganun? Baka boring Ek-Life nito, no? Kaya kaya laging nakabusangot yung mukha, yun. Laging akala mo yung laging binabagsakan ng hollow block sa mukha. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Di totoo naman eh. Di ba kamukha niya si Arn? Pati salamin, ilong, bibig. Pati yung pagiging parang drawing yung mukha. Ay, play natin. nung pinasukan niya. It is our duty to wala man lang ngiti-ngiti nga ba to? Without it on our union, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we not only give up a crucial strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty. This gentleman's agreement is... Yan o. Galing ano? Diretso yung salita. Yan o. Galing o. Yan o. Galing ano? Galing. Palakpak. Dati sukang-suka ka dyan ha. Ngayon o. Yan o. Galing o. Diretso salita o. Diretso o. Yan o. Walang liko-liko. Real talk. Yan o. Pero dati sukang-suka ka. Grabe no? Alam niyo siguro kung halimbawa man na dati kong kaaway or dati kong sinusukang tao tapos
malabo kasi talaga mangyari. Wala akong sinukang tao na naging proud ako. Na humanga ako, wala talaga, promise. Oh. Ewan ko dito. Galing oh. Yan oh. Kaya sinabi kong may tapang ang kanyang binabangga dito, o hindi naman binabangga, o kanyang gusto malaman dito ang katotohanan kahit na malaking tao pa. Duterte, former President Duterte, itong kanyang tinutukoy dito. Nasabi ko nga sa inyo nung sa isang video ko, ay meron ng formal na resolution number 982. Gusto niyang imbestigahan ito. Ito, dilahan mo, maalat-alat to. Dahil mo sinasabi. So, isa na palang katapangan ngayon yun. So, ibig sabihin, Mike Abe, mas matapang ka kay Risa Ontiveros kasi ang kinakalaban mo ay Duterte tsaka Kibuloy. Hindi, Mike Abe, mali ka sa sinabi mo. Mas matapang ka kay Risa. Si Risa Ontiveros, isa lang eh. Ay, halos parehas nga kayo eh. Or ano rin kayo, Kibuloy Duterte. Ibig sabihin, parehas lang kayo matapang. Kaya deserve nyo rin talaga eh. Na ito promise. Medyo masasaktan po kayo dito sa sasabihin ko. Deserve po ni Risa Ontiveros at ni Mike Abe. Deserve po nila. Sobrang matapang. Sobrang real talk magsalita. Deserve po nila. Deserve po nilang magsama sa isang kulungan. Deserve po nila kung sakali man ho na masampahan ng kaso. Kasi ito nga yung nakikita ng mga eksperto dyan eh. Na itong si Risa Ontiveros, ito yung makukulong. Ito, pero antayin natin yan. Tapos itong si Mike Abe, isa din to, sasama na rin to eh. Sasama na rin yan. Oo, para yun, magkasama kayo dun. O, dun na kayo magkaroon ng one big family. It's a one big family. Happy ending. Never ending pala. Kung ba na? Kung may dugyot, ano ba yun? Ano ba yung sa DJ Kyle, yun sa Facebook, dugyot serie. Kayo naman may Zelda serie. Pero ngayon, hindi nyo pa masyadong iniintindihan kasi wala pa nga. Pero darating at darating ang panahon. Abangan namin, baka talunin nyo pa yung Aldab. Baka mamaya talunin nyo pa yung Aldab eh. Di ba? Maganda nga yan eh. Ang senador ng bayan. Kaya ako sinabing senador ng bayan kasi yun ay talagang trabaho ng senador. Wow. In aid of legislation ang investigation. Ay, trabaho pala ng senador. Na magpakulong ng isang taong na magpakulong or manghamak ng isang taong hindi pa guilty. Katulad ni Kibuloy. Hindi pa man siya guilty, pero hinahamak na siya, hinuhusgahan na siya, inaapak-apakan na siya. Trabaho pala ng isang senador yun. Katulad ng sinabi ni Risa Ontiveros about sa kay Tatay Digong na isang traidor ng Pilipinas. So, panghuhusga yun, paninirang puri, at pangdadown or panghahamak sa isang kapwa mo tao. So, yun pala ang dapat tularan ng mga kabataan. At yun dapat ba ang kailangan malaman ng mga kabataan na ang mga senador ay ganyan ang gawain? Okay. Galing, palakpakan. Ang galing. Ang inang yan. Yan daw ang mabuting gawain ng senador. Mabuting gawain, senador ka, tapos grabe ka manghusga ng kapwa mo.
Bakit? May napataw na bang kaso labang kay Duterte na binenta or naging traidor siya ng Pilipinas? Wala naman ah. O, di ba, bobo kayo? Paras kayong bobong dalawa. Mga bobo! Baka sabihin mo, minumura kita. Tandaan mo, nasa PUP, Dictionary Diplomat Country of the Philippines. Yung salitang bobo. Hindi yung bura, ha? Ay, gago pala yun. O nga pala, gago nga pala yun. Yung bobo kasi, ang meaning ng bobo is B. Ayoko na ipaliwanag. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kahit na malaking tao pa ang nasasangkot. Katulad ng doon sa nakaraan, Tibuloy, di ba? Sa kanyang komite, kahit mag-isa, tinarang siya ng kanyang kasamahan sa Senado, hindi siya nagpasindak. Pinanindigan niya ang tama at nagtagumpay siya dahil nakapag-issue ng warrant of arrest laban kay Tibuloy na ngayon ay pinaghahanap na. Hindi siya Paano mo naman may kabi na patunayan na mag-isa lang si Risa? So ibig sabihin, yung iba pa palang senador na hindi pumirma kay Pastor Apollo Quiboloy or hindi sumang-ayon na hindi ba yung kakampi ni Risa? Bobo mo talaga. sa kung anumang meron si Tibuloy. Ito ngayon, si Duterte naman, na malapit na kaibigan ni Tibuloy, ang siya namang gusto niyang imbestigahan sa Senado. Kaya kaabang-abang ito. Kaabang-abang. Sana dumating. Pero talaga po, darating naman kung inimbitahan niya dahil abogado yan at alam niya ang trabaho ng Senado dahil dating congressman yan. Sige natin, kung darating siya, magandang public hearing yan. Hindi maraming ang content. Abay, nasusubukan naman dito ang topic. Hindi mo pa sinabi na magandang topic sa vlog yan. Hindi mo ba sinabing ganun? Mike Abby, nagpa-ganon-ganon ka pa eh. Nagpa-X-X ka pa eh. Hindi mo ba sinabi, magandang pag-usapan sa content yan. Magandang pag-usapan sa vlog yan. Mataas ang views. Mataas ang views yan. Lakas ng loob, talino ni Tiberos. Siguradong mas maraming senador ang magiging kakampirito ni Duterte at magiging kalaban nitong si Tiberos. Kung doon sa kanyang komite, Women and Children's Family Relation, ay 4 o 5 senador o 4 na senador yung talagang lumutang dahil sa kailang utang na loob at saka kaibigan, ipagtanggol, dinipensa si Tibuloy. Dito, si Duterte na ang pinag-uusapan, palagay ko, hindi lang 4, baka nga 8 higit pa ang senador. Pero hindi natatakot si Tiberos. Bilang oposisyon at bilang senador ng bayan, kanyang pinaninindigan na karapatan niya at karapatan ng taong bayang malaman ano nga ba ang gentleman agreement. Ay gabi, nagdudugo na ilong mo. Alam nyo dito sa video to, na-realize ko na dapat ko nang tigilan si Mike Abby sa content. Alam nyo kung bakit? Wala nang kagana-gana eh. Parang nakakatamad na rin kasi yung alam mo yun, saan ka nakakita na dati mong winawalang binabalahura mo si Risa Ontiveros nung mga panahon na galit ka pa sa mga dilawan. Diba? Pero ngayon, kamping-kampi ka na. So, ibig sabihin, pinatunayan mo lang sa amin na isa kang balimbing na kung saan ang agos ng tubig, doon ka pupunta. Ayaw mong sumalungat kasi mahihirapan ka. Ang hirap ng mga ganitong tao, no? Wala silang prinsipyo sa buhay. Kung saan yung agos ng tubig, kung saan yung kung saan. Kasi 'di ba ganito? Ang barko or tao kahit maligo ka, 'di ba? Pag naligo ka sa dagat, pag sumabay ka sa agos ng tubig, 'di ba? Ang bilis mong makarating sa sa papunta mo. Pero kapag sinalungat mo 'yun, 'di ba? Nahihirapan ka. Si Mike Abby hindi, doon lagi siya sa sabay siya sa sumasabay siya sa agos. Agos ng
popular tsaka alam mo yun, agos ng parang sabihin na natin na viral ganun. Kung saan siya kung saan siya kikita, kung saan siya may pakinabang, doon siya. Katulad niyan, nung panahon na pinapapakinabangan niya si Pastor Apollo Kibuloy, nakikibuloy siya. Pero nung wala na siyang mapakinabangan doon, at kunwari, alam niyo yung kung papanoorin niyo yung ginawa nito sa SMNI, yung pagdadabog, parang sinadya niya. Hindi yung pagdadabog aminado ako na sinadya niya yung pagdadabog. Ang tinutukoy kong sinasadya niya, sinadya niya talaga na maging siya dun sa yung pinagtalunan nila ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun yung napansin ko dun. Parang parang sinadya niya talaga na galitin si Pastor Apollo Kibuloy para mapagalitan siya. Ngayon, pag pinagalitan siya, totoo hindi naman pinagalitan siya dun eh. Parang napagsabihan lang siya eh. Oo. Tapos nung pinagsabihan siya, nagalit siya, doon, magkakaroon na nga naman siya ng way para tawag dito, para lumaya siya. Dahil alam niya na tapos na yung kailangan niya kay Pastor. So, nandito naman siya sa panig ng kabila. Kasi nga, nandito na naman yung agos ng tubig eh. Andiyan na naman dyan umaagos yung tubig. Dyan yung papunta yung agos ng tubig. Hindi siya mahihirapan. Diba? Kasi dati, kaya nga hanggang ngayon, wala akong bilib dito eh. Kasi wala talaga akong bilib sa mga taong mga balimbing. Dati minumura-mura mo, sinusuka mo, tapos ngayon proud na proud ka. Sa makakita ng ganon. Walang ganon. Tangina naman yan. Sabi niya, may pagka-tracing niya. Sabi niya, tingnan natin kung paano sasagutin niya at kaya-kaya naman sagutin niya ni dating Pangulong Duterte kung siya ay dadalo. Ay, hindi naman kasing bobo mo yun eh. Ito nga yan, ilang linggo na yata. Dahil tayo naririnig, tahimik yung kampo niya o siya mismo. Oo, sakali man, na sumagot man or humarap si Tatay Digong, expected na namin yun. Kasi nga, hindi naman kasing duwag mo yun, Mike Abe. Hindi naman kasing tanga mo yun. Hindi naman kasing gago mo yun. Kaya normal na sa amin yun. Kami expected na namin na kung halimbawa man, pero para sa akin kasi ayoko din na humarap si Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Ayokong humarap si Tatay Digong kasi useless. Para saan? Para saan? Bakit siya harap doon? 'Di ba? Anong dahilan? Hindi, wala talaga. Hindi, promise. Eto, Mike Abe kung napapanood mo man yung video ko, sorry Sorry kung nasasaktan ka sa mga pinagsasabi ko Deserve kasi ng isang taong plastic yun at balimbing. Kaya pasensya na Mike Abe, huwag kang iyak Tsaka minsan, payo ko naman sa'yo bilang tao, hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure kung basta bilang tao, minsan ngumiti-ngiti ka din Pang 500 episode na video mo, hindi pa kita ngumiti. Alam mo, Mike Abe, ang problema. Alam mo, Mike Abe, ang problema, nandyan lang yan. Problema talaga yan. Huwag mo naman masyadong isipin. Gago! Tayo na. Pakapal yung wrinkles mo eh. Mike Abe, hindi, payong lang naman. Payong tao, syempre. Payo lang naman. Bilang nakakabatang kapwa politics vlogger, payo lang naman. Huwag mo masyadong seryosohin ng problema. Ang problema kasi kapag inisip mo ng inisip yan, baka mamaya ma-depress ka pa. Baka mamaya magulat na lang kami na nagbablog ka tas pinuputok mo yung plastic na sa pamamagitan ng walis tingting.
ganun-ganun mo dyan, huwag mo masyado intindi ng problema. Isang ngiti-ngitian mo yan. Alam mo, may kabe, may kaibigan ako dating ganyan na ganyan yung datingan. Alam mo, may kabe, biglang nagulat na lang kami, dinala yun sa mental. Huwag masyadong problemahin. Sobrang stress na eh. Mga nakapaligid sa kanya, nagsasalita in favor of Duterte. Pero mismo si Duterte, wala tayong naririnig. Hindi ko alam kung ano nga bang nangyari sa kanya. Siya ba may sakit o ano? Ganun pa man. Sana makarecover siya kung mayroong problema sa kalusugan. Kung usapang may sakit lang, may mas mukhang may sakit ka sa kanya. Hindi, totoo lang may kabe. Mas mukha kang may sakit, mas mukha kang hindi healthy kay Tatay Digong. Oo. Ito na. Kailangan pa bang banggitin sa vlog yun? Siguro naman, dadalo ka sa Senado. Sabi ni Mike Abel. Siguro naman, dadalo ka sa Senado. Sa tingin ko naman, wala ka naman sakit na... Kailangan pa ba sabihin yun diyan sa vlog mo? Diba? Katarantaduhan yan, Mike Abel. Para pag dumating na yung formal investigation, kung anumang komite, G, shoutout Ma'am G. Sa kanyang resolution 982, ay siya ipapatawag. Isa nga lang magiging problema rito, katulad na sinabi ko kahapon, ay yun pong mga komite na pwedeng bagsakan ito ay identify na malapit sa kanya. Tulad ng Committee on Foreign Relations, ay si Jaime Marcos ang chairman doon. Committee on Justice, kung di ako nagkakamali, si Tolentino ata. Dati si Tolentino, di ko alam kung siya pa rin ngayon. Ay malapit din niya kay Duterte. Okay? Kung Blue Ribbon Committee, okay kayo. So, ibig sabihin, sinasabihan mo si Jaime Marcos at si Tolentino na kahit may mali si Duterte, ay ibig sabihin ay pinapawalang bisa nila ang batas ng Pilipinas or ng Senado, ganun ba? Ganun ba? May kabin ako, panibagong kaso na naman. Si Pia Cayetano, di ba? Pati si Pia Cayetano, dinamay pa. Dalawa lang ang opposition sa Senado. Coco Pimentel at saka si Ontiveros. Kaya pag yung mga komiting katulad nito, babagsak ito doon sa mga senador ng member ng koalisyon o ng majority party. Majority ng Senado. Tapos? Tingnan natin. Pero ang pinag-uusapan dito, sino mang komite at anumang komite ang magsagawa ng investigasyon, dapat ang lumutang dito katotohanan. Meron nga bang talagang agreement? At ano ang laman ng agreement na ito? Ito naman tanong ko, Mike Abe, kung halimbawa man nga na mapatawag ng Senado at kailangan pagsalitain si Tatay Digong, paano kapag napatunayan na wala naman talagang agreement? So anong pwedeng maging anong tawag dito? Anong pwedeng maging maaasahan namin na pwedeng paranagutan mo? Di dapat, di ba maganda yon para it's a tie? Halimbawa, patawag si Tatay Digong, mas maganda, mas maganda, ipatawag din si kasuhan to si Mike Abe, no? Para mas maganda. Kung halimbawang hindi mapatunayan secret deal, kasi siya nagsimula ng secret deal eh. Di ba? Sana ganun mangyari, no? Doon sa lumabas na hindi ikukumpuni o pinabayaan sa loob ng 6 na taon ang BRP Sierra Madre sa Ayungin, West Philippine Sea, na kinakalawang. Dapat kung 6 na taon na kinukumpuni yan, baka medyo maganda na yan. Baka buo na ulit. Kaya pala hindi ginagalaw, hindi umano ang agreement. Huwag dalhan ng mga materyales. Ay bobo lang. Para hindi magawa. Ay bobo lang. Ay bobo lang. Ay bobo lang. Ang hirap paliwanagan ng mga tangang vlogger. Kaya nga sabi ni Banat Bay, alam nyo, ngayon ko nare-realize yung sinasabi ni Banat Bay. Sabi niya sa akin, Jay, believe ako sa'yo.
napakahaba ng pasensya mo dyan sa mga katulad nila Mike Abe na yan. Paano hindi magiging mahaba pasensya ka? Hindi kasi ang purpose kasi nitong ginagawa ko is wag paniwalaan ng mga tao etong putang inang ng mga kabaliwan na sinasabi nito ni Mike Abe. Kaya ako to ginagawa, no? Tayon, ngayon nare-realize ko na parang kailangan ko nang tumigil. Kasi paulit-ulit na eh. Hindi paulit-ulit na yung sinasabi niya. Ngayon ko lang na-realize. Paulit-ulit na yung yung sinasabi niya sa vlog niya kaysa sa ganito. Puro lang talaga yung paninira. Kung nga rin nagtatanong siya pero hindi naman tayo tanga para hindi naman katanungan yung ginagawa niya. Paninira yan eh. Kaya Mike Abe, advance and happy condolence.